kasi as we grow daw, may set of principles or may set of paniniwala tayo na mahirap na i-break as we grow. So, Mm. ninote ko, ano ba yung parang mahirap ko nang mabali? Welcome sa Buhay Buhay Podcast, isang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay nating mga Pinoy. Officially, tapos na yung first half of the year. No? May mga nakita ako ng post na parang nung nag-June 1, second half of the year na or something. Sabi ko, parang hindi pa naman. July 1 pa yung talagang first half of the year. And yun, officially. Official. Oo. So, kamusta naman ang first half ng taon nyo? Yan, Tonyo, kamusta ang first half of 2025? Ayun, nawala yung isa. Oo nga, hayaan mo muna siya. Hinahinay. First half of 2025, actually mas struggle siya. Talaga? At some point feeling ko ang tagal or parang mabagal siya, pero nung pagtungtong nung kahapon na July 1, looking back, bilis lang din pala. Pero kung paired ko dun sa iba na taon, nabagalan ako. Maybe because naka-routine na yung mga ginagawa ko ngayon. Hindi katulad before na there's always something new. May bago akong sinusubukan or may bago sa akin. Ito kasi parang kung ano yung naging setup ko for the past last year tsaka nung last year, parang na-continuous lang din siya. So parang ganun. Especially kapag halimbawa, I think sa work and sa outside work, na parang naka-routine na lang din siya. Kaya parang feeling ko tuloy, ang bagal. Mabagal siya in a sense na mabilis. Pwede ba yun? Kasi parang Pwede July naman. na, parang ganon. Pero pag tinitingnan ko yung bawat buwan, ang tagal. Parang ganon. Lalo Pero na kalahati na January, pala ng taon. di ba? Usually. Lalo na yung Pag January. daw. Oo, lalo na yung January. Biglaan na ganon. Parang ganon yung feeling ko. Tsaka wala pa kasi akong bagong ine-explore siguro. Kasi syempre may ginawa ako last year, 'di ba? Na ayun nga, the exam and all, mga ganyan. So ngayon, hindi ko pa naman siya inuulit, no, yung para kailangan ko dun sa isa. So go with the flow lang muna ako. Oh, ang pagkakaintindi ko kasi since naka-routine ka, kung titingnan mo ng buo, parang mabilis lang. Pero week after week, since naka-routine ka rin, parang mabagal. Siguro kasi Oo, most of it work yun na eh. Oo, Oo. yun na yung ginagawa, yun na yung umiikot. So, kung ano ba, may growth ba ako for the past 6 months or parang na-maintain ko lang na stable ang lahat ng bagay? Parang ganon. Ayun, parang feeling ko routine kasi siya ngayon, wala akong bagong ginawa. Kaya parang mabagal na mabilis. Mabagal siya per month, pero mabilis siya in totality ng taon. Parang Parang wala ganon. Per masyadong month. nangyari kasi na significant. Kaya Oo. feeling mo Oo, parang mabilis. ganon. Ikaw ba, Panda? Kamustang first half ng 2025? Medyo mabilis. Mabilis na I agree na mabilis na mabagal siya. Parang, paano ba? Siguro yung first 2 to 3 months, sobrang tagal. Tapos, after doon, biglang naka-fast forward lahat. Ang bilis kasi daming events, ang daming ginawa. Usually, ang napapansin ko, pag last half of the year kasi, since Christmas season, nagbabago yung routine natin kasi may mga Christmas parties and all of that. Kaya pagdating ng January, feeling natin ang bagal kasi from the magulo na holiday season, biglang mag-routine ka ng January, February. Kaya kadalasan talaga, yun yung nagiging perception natin. Sa akin, ganun din yung parang recall ko na hindi naman sobrang bagal katulad ng mga nakaraang taon, 'di ba? Nagjo-joke sa online, January 45 na, ganyan, January 50 na. But always naman para sa akin na may adjustment period kasi yung January coming off from the business ng December. Para sa akin,
mabagal actually dahil ang dami kong ginagawa. Ang dami kong nagawa for the first half of the year. Particularly, may pumasok kasi sa akin 2 malaking project sa work and yun yung inaasikaso ko talaga. Which is very different from my usual routine ng second half of the year. Ang nangyayari kasi talaga sa akin, first half of the year ako talagang nagpapaka-busy kasi gusto kong mag-relax na second half of the year. Kasi, alam mo yon, at least in my case, secure ko na yung kailangan kong pera for the rest of the year, ng first half of the year. Parang ganun yung mindset ko eh. So kahit na tama rin na ako magtrabaho for the second half of the year, okay na. Kaya ang tendency ko talaga, busy, and because iba-iba nga yung ginagawa ko as a professional or self-employed, mabagal dahil hindi ako talaga nakakulong sa routine. Na pinaka-routine ko na nga yung ginagawa natin pag weekend. Yun na lang yung paglabas natin. Siguro yun yung maganda din sa kapag hawak mo yung time mo. Parang kontrolado mo kung kaya mo mabilis or mabagal. Kung self-employed yan and then yung mga projects, kaya ng schedule mo talaga. Labas dun sa routine na yun nga, kasi naka-routine kami, parang may targeted na mga gagawin na kaagad. Unlike sa'yo kapag halimbawa siguro na, yun nga, kaya ko ng first half magtodo ng trabaho para wala na akong masyadong isipin sa dulo or para pagdating ng Burman, puro happy or puro celebrations or parang mas chill siguro yung dating pag ganun. Ako, ang habol ko is less pressure sa sarili ko na magtrabaho. Kasi, napansin ko, no, may off-season. Pagdating ng July, August, not just me, but most of the freelancers that I know, wala masyadong project. Talagang mabagal ang business and even yung mga freelancing work during that month. Kaya, yung first half of the year, talagang trabaho dahil on the second half, ayoko yung nasi-stress at saka pinipressure yung sarili ko na magtrabaho dahil kulang pa yung, hindi ko pa naaabot yung target income ko for the year. But, in any case, New Year's resolution ka ba or hindi naman? Siguro hindi strict yung New Year's resolution ko. Parang ganon. Do meron akong mga notes. May mga naka-notes naman dito sa phone ko. No? Natitik outan siya in a sense na dapat kasi pag may New Year's resolution ka, meron kang isang malaking goal, meron kang isang big goal, tapos meron kang mga subtext kung paano mo siya ma-achieve. Mga smaller goals. Parang mga smaller goals. So, masasabi ko kasi na mas spontaneous akong tao eh. So, for example, last year, at sabi ko lang is gusto ko lang lumiit, pumayat, mga ganyan. Pero wala sa plano ko na magbuhat. Wala sa plano yun. Lumabas na lang yun, mga mag-April na. Parang ganon. Pero, shock pa din siya. Siguro mas maganda nga kung may mga small goals siya. And di ko masasabing meron akong strict na New Year's resolution. Pero siguro, ninote ko lang na ano bang gusto kong gawin. Siguro, mas more on lumabas or makagala ako ngayon, mas maging open ako for the invites kapag halimbawa may nag-aya sa akin mga friends. Siguro ganon, very hindi specific. Unlike na pupunta ako ng Taiwan this year or pupunta ako ng wala sa plano ko na mag-Indochina, yung tatlong bansa na ganon. Wala sa plano yon. Pero ang nakaplano sa akin this year is subukang mag-travel with friends or subukang lumabas or yung mga ganon. Ganon yung naka-text, naka-note sa akin. Pero yung specific, yung mga gagawin or wala. Siguro hinihintay kong dumating yung opportunity. Hinihintay kong dumating yung time na may mag-invite or magkaroon ng, yun nga, siguro magkaroon ng opportunity na i-grab siya and pasok naman siya dun sa gusto kong gawin or mangyari. Kukunin ko siya. Siguro yun. Siguro nagawa ko kasi siya sa first half din. Mabalik lang din ako sa unang mong question, no? Nagawa ko kasi siya eh. Kasi siguro yung
start ng taon, sabi ko talaga, I will be more open sa travel. Ganun lang. Hindi ko in-expect na tuloy-tuloy naman yung mag-aaya for the Palawan, Indochina, yung mga Oo nga, ganyan. dami Mukhang mo hindi na pa nga tapos napuntahan. eh. Nakapag-Bangkok Di ba? ka pa. Oo, yan. Yung Indochina, no, Bangkok, ano yan? Vietnam and Bangkok, Vietnam, tsaka Cambodia. Cambodia, So, yun. oo, parang spontaneous, parang yun, siguro, hindi ako ganun kaplanadong tao. Very sponty, pero pag dumating yung opportunity, gagrab ko siya. So, yun, siguro ganun. Meron pa Siguro next yun week. yung naging, meron pa next week. Saan ka pupunta next week? Sa atin yun, uy. Yung ba? O nga pala, may Baguio nga pala next week. Oo, tama. This week Tagaytay ako eh. This week mag-ano. Siguro yun lang yung naging ano ko. Kasi last year naman, parang 2023, wala na to ha. Wala na to. Kasi nagastos na siya. Parang may nakanote ako doon na magka 100K, yung magkalaman na 100K. Okay. Oo. Although, may bias yon. Kasi, during pandemic, alam ko, may hinihintay akong mga health emergency allowance, may hinihintay akong mga ganyan. So, may bias siya, in a sense. Pero, na-achieve naman siya kasi, syempre, kahit pa paano, nagtabi, naglimit ng mga gastos, very specific lang kung ano yung mga kailangang gawin, tapos hindi mo masyadong lumalabas or gumagala. Basta ganun. Tapos, syempre, additional yung may health emergency allowance. Na-achieve siya. Tapos, once na-achieve mo na siya, na-cross out ko na, tapos wala na ulit. Kasi nga, Gano'ng katagal na naka 100K yun? Mga 2 araw lang. hindi naman. Kasi naalala ko, nag-start din naman yun ng pandemic sa 2021, 2022. Napansin ko na hindi ko masyadong nagagastos yung mga savings, yung mga pera. Hindi ko din alam kung bakit. Siguro dahil sarado din naman yung mundo nun. Tapos wala namang ginagawang iba. Labas-pasok lang sa trabaho, ganyan. So, nakita ko na medyo naiipon siya. Siguro nag-start yun ng 1 year din. 1 year din siya. Tapos siguro nagalaw na siya ng dire-diretso nung nagsimula hindi ko na maalala kung saan siya. Start ng 2024 din siguro. Last year. Nagsimula na akong magyaya sa'yo lumabas. Nung siya na lumabas-labas. Hindi naman, kasi may mga pinagkagastusan naman din nun eh. Hindi ko lang maalala, pero for sure napunta yon either sa medical or sa mga insurances na lang din siguro. Or dito sa bahay. More or less dun lang naman yun umikot. Kaya ako na-bring up yung topic ng New Year's resolution kasi sa mga nagpapa-financial consultation sa akin, usually meron kami mid-year check-up. And ako din nag-check up din ako na ano na ba yung mga inisip ko na gagawin ko for 2025 and ngayon, kamusta na siya? May mga na-achieve ba ako or ano na yung progress ng mga naisip ko? Yan. Ikaw ba, Panda, ano ba yung mga sinet mo na goals for 2025 and kamusta siya ngayon na middle of the year tayo? Sa akin so far, well, alam niyo naman yung isang pinaka goal ko talaga for this year. So far, okay naman kasi may updates ako nakukuha for that. Well, technically may may result na. Just waiting for yung actual monetary result. So far, din naman nagagawa ko na yung mga shoots na sinet ko before na hindi ko pa nagagawa. So far, mas marami ako nagagawa this year than last year, which is good. So, sana tuloy-tuloy na lang ganun. Kasi may half year pa naman, di ba? Any specific goal na hoping na ma-achieve mo for 2025? Yes, yung financial freedom by the end of the year. Kasi di ba, ilan yung sinasettle na accounts, ilan yung sinasettle ko na account. So ang main goal is matapos lahat, which is parang 1/2 done na ako. So konti na lang. So hopefully by the end of the year masettle na siya lahat. Kasi parang so far yung major
half nung financial obligations na settle na this year. Na-settle ko na. So, i-relocate ko na yung portion na yun dun sa remaining para mas mabilis matapos yung natitirang half. So, estimate ko siguro by October or November, sana, tapos na lahat. So, yun yung main goal for this year. Tapos saan tayo magse-celebrate after? Ay, iset na yan muna. Yun nga yung sasabihin ko eh. So, ang hoping ko this year is malibre ni Panda before the end of lumabas Pwede, outside. pwede. So, ang akin naman would be lumabas with Panda nang walang gagastusin before the end of December. Ganyan. Oy, may sinabi ko last time. Oo, sagot niya daw lahat. Ganyan. Magwawalwal ng pera. Magwawalwal sa Disneyland, ganun. Joke lang. Diyos ko, ang tagal ng Hong Kong Disneyland. Sige, kung kaya, why not? Charot. Pero Panda, ano ba? Ugali mo ba na magka mid-year check-up for whatever reason, magmuni-muni tungkol sa buhay during mid-year? Ay, ako ginagawa ko din yun. Like, alam ko sinabi mo sa kanila, but yes, ginagawa ko din yun. Nag-check din ako ng mga goals ko ng mid-year kung ilan na yung nagawa ko or kung ano na yung achieve at kung ano pa yung need i-focus. So, kasi syempre mas maganda na kasi mamaya magkakabiglaan ka na lang by the end of the year. Wala ka pala nagawa doon sa mga gusto mong gawin. So, maganda na, tama, I agree kasi ginagawa ko rin siya na nag-mid-year check. Especially ikaw dahil July ang birthday mo. So, yes, totoo. Common practice din yan pag magbe-birthday, nagkakaroon ng muni-muni sa buhay, ng reflection. And as a July, tama-tama siya for a mid-year check-up, no? Ikaw ba, Tonyo? Hindi spontaneous talaga akong tao. Wala talagang plano. Siguro, yun yung opposite talaga namin ni netong isa na to, no? Talagang, eto naka-plan, naka-organize, mga ganyan-ganyan. Sa akin, come what may, kung anong dumating. Pero siguro kung hindi man siya physical or very objective na mid-year check-up or yung ina-analyze or pinagbumuni-munihan mo nga na mga goals mo for the past months, the past 6 months. Siguro I would say sa akin naman is meron ako, hindi man siya material na bagay or something hoping, pero meron akong ano na ba yung mga natutunan ko or ano na ba yung mas nalaman ko sa sarili ko. Parang ganon for the past 6 months. Siguro ganyan lang din pumasok sa isip ko yung ganon. Bakit nga ba ako nagfo-focus doon sa mga material or doon sa mga bagay na talagang nakikita objectively, mga ganyan. Pwede naman siya subjective na sarili ko lang. No, I am actually may naka-ready na akong post as a pre-Leo. Pre-Leo kasi daw yung Leo daw main character Cancer season pa lang tapos ang dami mo na pinaplano sa birthday mo. Pero well, hindi naman siya plano talaga. Pero parang may naka-ready akong post kasi lagi na lang pag birthday ko yung mga antaw dito achievements, kasi kasunod July, August, achievement, ano yung nangyari, mga ganyan. Parang ako, ang nakita ko doon sa phone ko, nung tinatype ko naman, is yung ikaka-negative na mga tao sa akin. Or parang pwede ko ika-cancel. Or parang, kasi ang ninote ko doon, yung mga things na, kasi as we grow daw, may set of principles or may set of paniniwala tayo na mahirap na i-break as we grow. So, ninote ko, ano ba yung parang mahirap ko nang mabali? For the past, siguro, hindi lang to for the past 6 months na itong 2025, but it's a compilation na as lumalaki. So, nilook back ko siya, parang ang isa sa mga nakita ko. Ito, ewan ko lang kung makakancel ako dito, pero naniniwala talaga ako sa pretty privilege or dun sa, yung meron talagang taong conventionally attractive. Meron talaga yon. So nakanote sa akin yon. Talagang for me, yun na yung hindi ko mabe-break na paniniwala or principle. Siguro, halo siya ng experience, halo siya ng nakikita ko.
And sa mga nababasa, though ayokong maging negative towards sa akin kasi may kumalat na post na Na. yon, yung inggit na inggit siya doon sa friend niya na ganda lang daw yung ambag tapos nakapangasawa ng mga ewan ko lang kung nabasa niyo yung mga ganyan-ganyan. Hindi ko siya masisisi pero mali kasi yung delivery niya. Kasi kung tropa mo talaga siya or kaibigan mo talaga siya, dapat you have to be, alam mo yun, at least, laging maayos yung buhay ng friend mo, naging ganyan-ganyan. Pero, yun nga, baka makancel ako or whatsoever, nandun talaga, meron talagang conventionally attractive or pretty privileged. Meron talaga nun. Even though may magsasabi na meron pa rin sa ugali or sa ganyan, may factor pa din yun. Siguro isa yun sa mga, hindi sa mga material ko natutunan or, recent lang nalaman. Second would be, syempre di ko lalahatin. Hintayin nyo na lang yung post ko. Second would be, life is unfair talaga. And you have to accept that in a positive way. Kasi dun ka mas mag-i-strive eh. Kasi kung mag-expect ka na good things will happen when you do good things, lugi ka. Talo ka. Ganyan. Parang expect mo na sarili mo kaagad na life is unfair para ready ka kaagad dun sa mga challenges. Ready ka kaagad na, ay, ganyan yung nangyari. Sige, ito yung magiging action ko. Kasi nga, life is unfair. Siguro yun yung dalawa na naalala kong sinulat ko for the past years or the past 6 months na siguro natutunan ko sa sarili ko. Bago tayo magpatuloy, gusto namin kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming episode show notes, mga exclusive special videos, extended episodes at marami pang iba. Kaya kita-kita tayo sa buhaybuhaypodcast.com. But I would agree na meron talagang research na rin na may unfair advantage kapag conventionally good-looking ka. Mas marami kang opportunities, mas madali kang makagrab ng opportunities kapag conventionally attractive ka. And I would also agree that life is unfair. Ang magandang mindset dyan na ginagawa ko is, how do you tip the odds to your favor? Kasi pag na-accept mo na life is unfair, paano mo makukuha yung advantage? And yes, sa correct. buhay, may nabasa ako na principle na ang success daw, 2 factor yan. Yung isa is yung basic na pwede natin gawin lahat plus yung unfair advantage. So for example, ano ba yung pwede natin gawin lahat? Pwede tayong maging masipag, alam mo yun, pwede tayong persistent, determined, motivated, etc. Yes. So lahat tayo pwede gawin yun. Pero merong unfair advantage na yun yung reason kung bakit yung ibang tao nagsasucceed, mga na-determine na unfair advantage, ano yan miles ang acronym, no? M-I-L-E-S. So M, money. So may pera kasi sila, galing sila sa mayaman na pamilya, may unfair advantage sila. So kung masipag sila tapos galing pa sila sa mayaman na pamilya, madali silang magnegosyo, di ba? Yes. Ang pangalawang unfair advantage is intelligence. So kung matalino ka, di ba? May unfair advantage ka over others. Yung Angat ka talaga. Oo. Yung L, luck. May mga tao talagang swerte. So, wala kang control over that. Minsan, being in the right place at the right time, di ba? Hindi mo masisisi yung isang tao na nandun siya sa lugar na yon at the right moment, kaya niya na-seize yung opportunity na yon. Yung E is education, no? Nakapag-aral, no? So, not necessarily matalino like yung I na intelligence, but if you are given an education, meron kang access to learning materials, not just school, that's an advantage. And then last, yung S is yung status, meaning
may network ka, 'di ba? May marami kang kilala na sikat or influential yung mga society na ginagalawan mo, may unfair advantage ka rin. So, kaya naniniwala ako na hindi mo dapat sinasabi sa isang tao na basta maging masipag ka, magsasucceed ka kasi kulang yun eh. Minsan yung sistema, Yes, totoo naman. ang Totoo. kalaban mo. So, in your case, ang tanong is, ano yung unfair advantage dun sa 5 yon ang pwedeng meron ka? So, syempre, kailangan pa rin maging masipag, matyaga, etc. But out of the 5, kung wala kang pera, di wala na yung I. Kung hindi ka naman talaga matalino, di wala wala yung M kung wala kang pera, wala yung I kung hindi ka naman talaga matalino. Sabi natin average IQ ka. Yung luck, out of your control yon. So, pero yung education, yan, pwede mo siyang gawing unfair advantage. So, mag-aral. And then yung S, which is yung status or society or yung network mo, pwede mo rin siyang i-take advantage, no? Mag-network. Katulad ng ginagawa ni Nico. Binalikan ulit ko, di ba? One of the reasons... Control yung S. Oo. One of the reasons kung bakit I think successful or growing yung kanyang brownies na business is yung kanyang ability na mag-network, di ba? So, getting to know the right people, networking with them, kaya na bebenta niya yung kanyang mga brownies, no? So, tsaka magaling siya mag-leverage ng connections niya with friends eh. Diba? Parang pag na-leverage na yun, lalo na napapadami yung connections niya. So yun yung unfair advantage na. So kahit na, for example, kasing sipag ko siya at saka sabihin natin na kasing sarap yung brownies ko, mas marami pa rin bibili sa kanya kasi yun yung unfair advantage niya for the success, no? Yung ability niya or yung skill niya to network, connect with people, and collaborate, no? So that could be yung unfair advantage niya. And some people, di ba, medyo maasim na, bakit ba dyan bumibili yung tao? Hindi naman masarap yung brownie. But still, di ba, yun yung sinasabi mo siguro kanina na life is unfair. It is unfair that way, but the question is, how do you tip the odds to your favor? And I think yun yung dapat iniisip, no? Hindi mo talaga makokontrol yung pagiging fair ng society. Sige, balik tayo dun sa topic natin about mid-year check-up. Siguro to end na lang, perhaps we could share, ano ba yung parang hope natin na sana mangyari sa atin before the end of the year? Apart from sa mga nabanggit na natin. So, sabi ni Panda kanina, di ba? Hopefully by the end of the year, mabayaran na lahat ng kanyang mga obligations, financial obligations. But on a personal level or sa pagdating sa character development, ano bang isa sa mga hoping na ma-achieve mo before the end of 2025, Panda? Sa akin, actually, that's a good question kasi nga, recently, mahilig akong magbasa ngayon ng mga psychology books, self-help books, mga improvements, ganyan. More on how to interact with people. So, isa dun sa mga nabasa ko is, and recently, napansin ko rin sa mga interactions ko with other people na madami pa ring tao na makaluma mag-isip. Ang goal ko personally is, at the very least, ma-break ko yung cycle of thinking the old ways. Like, dapat maging progressive. Like, we need to learn to grow. We need to accept na things change, times change, people develop, and society develop, diba? So, yung mga old ways of thinking, tinatry ko na yung iwasan and then i-improve para, alam mo yun, magkaroon ng mas accepting na point of view sa life, sa life, sa mga tao, ganyan. Yung less judgment, more understanding, less invalidating. Yun yung parang main concepts na tinatry kong i-absorb at gawin personally. So hopefully by year's end talaga maging
normal routine na sa akin yung way of thinking na i-divert ko na yung dating ang negative mag-isip or hindi nag-iisip ng mga possibilities, like kung ano yung sinabi, yun lang. Hindi, dapat maging flexible and open. Yan, yun yung sa akin. Yung babaguhin natin yung mga old belief natin to something that is mas malapit sa katotohanan. I remember kasi yung isa sa mga shinare mo lang lately, no, na yung sinasabi nila na snowflake daw yung mga Gen Z, no, but in fact the reason for that is mas open lang sila and mas honest sila sa nararamdaman nila as compared dun sa previous generations na medyo sinopress yung mga feelings, no. It's not because mas matapang sila or mas resilient sila, but na suppress yung kanilang feelings and might have led to yung trauma ngayon. So, reading about those things, yun nga, na ako mismo, na open din yung perspective ko na tama nga naman. And I think very important that we should have that kind of growth mindset na yung mga pinaniniwalaan natin dati, pwedeng mali or pwedeng may updated na new information. Ang kalaban kasi ng tao talaga yung ego eh. Masakit yun eh, di ba? Pag sinasabing yung sobrang tagal mo na pinaniniwalaan eh mali pala, tapos babaguhin mo. Masakit sa isang tao yun eh. Ikaw ba, Tonyo, what's something that you're hoping to achieve or something that you're looking forward to for the rest of 2025? Sa mga susunod na buwan, well, wala naman ako kasing naging major challenges nung past 6 years except lang sa mga usual stress and anxiety sa work, mga ganyan. Kung pagdating sa mga finances, surviving naman. Kumbaga, it's enough na may isip mo din na sumasapat naman din pala yung napapaikot mo din pala yung mga dumadating na blessings or dumadating na finances kahit papano. Siguro for the succeeding months, kung magkakaroon man ng sobra, that would be great. Siguro I would explore more. Siguro I wouldn't say ng mga part-time jobs or any other jobs. Pero siguro pwede ako mag-explore ng ano pa nga bang mga kailangan kong matutunan or abilities na pwede kong pagkakitaan or pwede kong ma-improve sa sarili ko. I could engage siguro more on sa mga talks and speech. Kasi, well, Berman na naman, marami na naman mga invites. Kasi start na naman ang pasukan. Doon nasimulan ko naman na siya before. I could engage more or accept more kung naman doon sa mga may mga invites kasi regarding sa hindi naman siya malakihan pero halimbawa nursing students that would have a project ng mga kailangan na may speaker tapos sila yung mag-organize, gagawa. Madami din kasi tinanggihan noon kasi nga wala akong sipag. Wala akong sipag na, so, pili lang. Depende, pili lang. So, siguro I would engage more sa mga ganon. It's a win-win situation sa kanila and sa akin to improve myself sa pagdating dun sa mga how I present myself to talk, no, paano ko ba aaralin yung topic or yung mga subjects nila pag ganoon. So, siguro, these 6 months more on personal pa din. Siguro personal growth pa din, no? Siguro madadagdagan pa yung mga pwedeng i-cancel sa akin na paniniwala. Pero I will be more receptive kung ano yung mga progressive na pwedeng maging debate or mapag-usapan. No? Kasi depende siguro kasi kung sino magka-cancel sa'yo. Alam mo yun? Depende nga ako kung sino magka-cancel. Pamaya ka-cancel din siya. Kasi kung ang magka-cancel naman sa'yo ay yung mga tao na wala naman talaga silang kwenta, okay lang. I-cancel ka nila. Diba? I-cancel nila. Ganyan. Siguro yun. Ayun nga, kailangan ko din yun. Yun ang isa kong kailangan matutunan din, which inuunti-unti ko naman din na you cannot please everyone nga naman din talaga. Minsan kasi nasagi pa yan sa isip ko eh. Kailangan all goods lahat. Kailangan dapat chill lang, all goods lang. Na hindi pwede. Siguro kailangan ko din yung matutunan sa mga susunod na taon. Hindi pwedeng ganon na meron ka talaga magkakaroon ng conflict, magkakaroon ka talaga ng mga challenge doon sa isang tao, unexpected, dahil meron kayong hindi pagkakaunawaan or meron kayong topic or subject na hindi nagkaintindihan or hindi sang-ayon sa isa't isa.
Kasi ngayon, ang ugali ko talaga, dapat all goods, all schedule, all dapat okay, mga ganyan-ganyan. Which is hindi. Dapat marunong din tayong makipag-usap pagdating sa mga conflicts, mga ganyan. Yun, more on Conflict personal level lang din management. siguro sa akin. Oo, na maging okay. Personal growth tong 6 months ko. Siguro more on focus pa din sa akin. Kasi talagang kinikilala ko pa din yung sarili ko, kinakilala ko pa din yung anong gusto ko, ayaw ko, mga ganyan. Yun. So kung sa career, sana maging okay pa din yung work. Okay naman siya in a sense na may mga projects lang na siguro nagpapatong-patong na sana sa susunod is mabalita ko din siya or makwento ko din na may available ng ganitong service sa amin. Hopefully itong podcast ay makatulong sa iyo na i-train or i-enhance yung speaking skills mo. Pwede naman. Gagawa tayo ng episode na all English. No? Practice ka sa tapos medical. Sa IELTS mo. Tapos medical. Ay, mga ganyan. Siguro ganon. Ako, personally, ang goal ko for the end of the year, simple lang, 25% body fat. Yun lang. Magpapayat lang. Getting there ka naman di ba? Malaki na improvement mo eh. Oo. Galing akong 40% eh. So, noong 2022, 2023 na ibaba to 35, tapos noong 2024, 30. So, ngayon 2025, 25%. Mahirap na, pahirap eh. Madali siya pa nagsisimula eh, kasi ang dami mong pwedeng sunugin eh, di ba? So, meron kang plateau, meron kang magpa-plateau down na weight na totoo. Ang hirap mo nang meron talaga. That's why either bagong buhat or bagong diet. Kung ano man ang ako babaguhin nag-change ako mo. ng workout routine. So napansin ko na yan eh, nag-plateau ako nung last quarter of 2024. Kaya nung 2025, slowly nag-change ako ng workout routine. And I think kailangan yung nutrition naman, no, yung kain naman yung baguhin. But in any case, hindi rin natin pinipressure yung sarili natin. Basta ang importante, conscious tayo, mayroon tayong ginagawa. No? Hindi tayo tumitigil. Nahihirapan ka sa diet. Yun nga eh. Kailangan bawiin na lang sa activity. No? Para at least kung kumain man ng naparami, ay nasunog naman with activity. But of course, kung hindi naman mapigilan kumain, edi healthier choices na lang ang kakainin, no? Katulad isang araw, yan, magsalad kesa mag-hamburger, mga ganong choices na lang. Yan. So sa mga nanonood ng video, papansin nyo na nagta-travel si Panda galing Baguio ba, no? Papunta ng La Union ngayon. So, Baguio, papunta yes. Overnight bag. Isa sa mga spontaneous travel. Spontaneous lang to, hindi mo pinalo to, di ba? Oo, hindi. Biglaan. I think that's also something that we can have in mind, no? Na never close ourselves sa mga spontaneous trips and mga spontaneous activities kasi sa tingin ko yan yung isa sa mga nagpapa-excite ng buhay natin. And kahit na anong plano natin na iniisip natin na gusto nating gawin at mangyari for the rest of the year, there will always be unexpected things to happen, spontaneous invitations, and mga unplanned events. So, kailangan i-develop pa rin natin yung ability natin to adapt and be open-minded to changes and maging, I would say, strategic sa mga decision-making natin. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.